Mukhang naging lalong mas excited ngayon ang Israel na maging bahagi muli sa mga kagamitang pandigmang bibilhin ng Pilipinas ngayong third horizon ng AFP Modernization Program dahil maliban sa mga air defense system, Atmos howitzers at mga attack crafts, ay may dahilan na ngayon na matuloy ang SAR corvette acquisition para sa Philippine Navy. Nakatakda kasing magbigay ng updated wishlist ang AFP sa Department of National Defense ngayong taon para sa babaguhing stratehiya ng ating hukbong sandatahan sa epektibong pagharap sa mga hamon ngayon sa ating mga karagatan, ay ihahanda na ang ating AFP sa isang offensive capability build-up. Kaya naman, agad na kumilos ang Israel upang alamin ang mga kagamitang nais ng Pilipinas upang kanilang ihanda ang mga kagamitang angkop sa pangangailangan ng bansa, at kung ano-ano ang maaari nilang maitulong sa Pilipinas, upang makamit ang ninanais nito. Sa katunayan, nakatakdang bumisita sa Pilipinas, ang isang high-level delegation ng Israeli Defense, upang makipag-usap sa mga officials ng Department of National Defense, at Armed Forces, tungkol sa mga kasalukuyang proyekto ng Israel sa ating hukbong sandatahan, at sa posibleng pagkakasangkot muli sa susunod na yugto ng modernization program ng ating AFP, particular ang Air Force at Navy. Ayon sa Israel Embassy sa Manila, inaasahang bibisita ang isang delegasyon mula sa Ministry of Defense International Defense Cooperation Directorate ng Israel, upang tatalakayin ang susunod na programa ng modernisasyon, at tingnan kung saan sila maaring makakasali. Ito ay pagpupulong karamihan sa mga opisyal ng depensa ayon kay Israel Ambassador to the Philippines Ilan Floss, sa mga mamamahayag sa isang forum sa Quezon City noong Miyerkules. Ito ay upang maunawaan ng Ministry of Defense ng Israel kung ano ang mga hinahanap ng Pilipinas na teknolohiya na kakailanganin dito sa Horizon 3. At upang makita din kung saan maaaring isama ang teknolohiya ng Israel. Ang Horizon 3 ay nakatakda sa 2023 hanggang 2028. Sa panahon ng pagbisita, susuriin ng delegasyon ang mga kasalukuyang mga proyekto, at tingnan kung maayos ang proseso ng pag-integrate ng mga teknolohiya nito sa defense structure ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, sabi ni Floss. Ang una at ikalawang horizon projects ng AFP Modernization Program ay ipinatupad mula 2013 hanggang 2022 na nagresulta sa pagkuha ng Del Pilar class frigates, FA-50PH light lift interim fighter at sea lift vessels, at iba pa. Mula Horizon 1 hanggang Horizon 2, ay matagumpay na na-deliver ng Israel ang artilleries, howitzer at armored personnel at mortar carrier sa Pilipinas, pati na ang pagkakaroon sa pinakaunang pagkakataon ng missile system ng bansa, na nakakabit sa mga attack craft ng Littoral Combat Force, ang Spike ER missiles. Kasalukuyan ding ginagawa pa ang mga air defense system, at mga fast attack crafts. Bukod sa modernisasyon, nakikita rin ni Floss ang posibilidad ng Israel at Pilipinas na magkatulungan sa pagsusulong ng kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea, sa konteksto ng nagbabagong geopolitical na kapaligiran sa Middle East at Asia. Tulad ng Pilipinas, ang Israel ay may issue din sa Middle East na iba kaysa sa mga hamon ng Pilipinas, ngunit ang diskarte ng Israel sa regional na seguridad ay halos magkapareho lang sa Pilipinas. Ang pinaglalaban ng Israeli ay pagprotekta sa survival ng Israel, habang ang Pilipinas ay ang pakikipaglaban na hindi mawala ang kung anong nasa kanya. Tayo ay naniniwala na sa depensa para sa hukbong dagat ay hindi mawawala itong matagal ng offer ng Israel, ang SAR corvette. Ngayong magbabago na ang direksyon ng AFP na naghahanap na ng power projection for attack capability, ang SAR corvette ay maaring isa sa mga ekokonsideraan ng ating Navy dahil sa dala nitong firepower at dahil din sa magandang reputasyon sa after-sale support ng Israel sa mga kagamitang nabili sa kanila ng Pilipinas.
Ang SAR Corvette, bagamat 90 meters lamang ang haba, at may displacement na 1,900 tons kapag fully loaded, ay kargado ito sa defense and offense armaments, tulad ng Otto Molara 76mm main gun, 2 Typhoon weapon stations, 32 vertical launch cells for Barak 8 surface-to-air missiles, 40 vertical launch cells for Sea-Dome Point Defense System, 16 na Gabriel V anti-ship missile, 2 324mm torpedo launchers. At pwede itong magdala ng kahit MH-60 Seahawk multi-mission helicopter. Sa ganitong mga armaments, ay kaya nitong labanan ng sabay ang 2 o 3 frigates ng China. Napakagandang Corvette ng Israel, kung firepower ang hanap ng Pilipinas. Bukod sa firepower, ay requirement na rin ngayon ng Pilipinas, ang technology transfer sa bawat kagamitang kanilang bibilhin. Ito ay upang masiguro ang sustainability ng mga kagamitan, at availability nito sa oras ng pangangailangan. Sinisiguro ng Israel, na handang-handa nilang ibigay sa Pilipinas, ang mga teknolohiyang nasa loob ng mga kagamitang bibilhin ng bansa, at makikipagtulungan pa ito sa Pilipinas, upang e-develop pa ito. Ang mga teknolohiya ng Israel, ay isa sa pinakamahusay at pinakamaasahang teknolohiya sa buong mundo, dahil ang kanilang karanasan, sa mayat-mayang mga gyera na kanilang kinasasangkutan, laban sa mga Arab countries na nakapalibot sa kanila, ay ang basehan ng mga teknolohiyang kanilang ginawa. Ang mga teknolohiyang Israel, ay nakabase sa totoong gyera, actual na pag-atake, at actual na pagdepensa. Ang Pilipinas, bilang isa sa mga bansang kumupkop sa mga Israeli Jewish sa panahon ng kabagsikan ng Nazi Germany, ay pinangakuhan ng Israel na kanilang tutulungan bilang pasalamat at pagtanaw ng utang na loob. Kaya naniniwala tayong magandang senyales itong pagbisita ng Israel Ministry of Defense, at ng kanyang delegasyon sa ating bansa. At upang tulungang lumakas ang ekonomiya ng Pilipinas, para makapag-generate ng pondo para sa modernization effort nito, ay 3 pang delegasyon, kabilang ang mula sa ugnayang pang-ekonomiya, ang nakatakdang bumisita sa Maynila sa mga susunod na buwan. Ang paparating na high-level cooperation sa pagitan ng Israel at Pilipinas, ay darating ilang buwan pagkatapos ng makasaysayang pagbisita sa Maynila, ni Israeli Foreign Minister Eli Cohen noong Hunyo. Tinalakay ni Cohen at ng kanyang katapat na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ang pagpapalawak ng kalakalan, pagtatanggol, agrikultura at pagpapalitan ng mga tao sa pagitan ng dalawang estado.